alas 7 ng gabi at tayo ay papunta ng Triumph Green Hills dahil balita ko lumapag na daw ang bagong 400cc nila, ang Scrambler 400XC. Kung naalala nyo, isang taon na nakalipas, pumunta tayo ng Thailand para i-review ang Scrambler 400X. Well, sabihin na natin ang XC, ito yung version 2, ito yung mas off-road oriented Scrambler nila. Sakto may mini event ngayon sa Triumph Green Hills. At the same time, sana makita natin yung bagong Scrambler 400XC nila. Kaya tara, baybayin lang natin tong S-Lex para makapunta na tayo agad dun. Ay, wala talagang pag-asa dito sa EDSA. Okay, parating ko. Tara, pasok tayo dito sa loob. Mukhang sakto lang. Ako, boss. Kumusta po? Remy, kumusta? Hinahabol ko yung schedule mo eh. Dito pa pala yung boss ko. Idol ko, dito pa. Akala ko nakaalis ka na eh. Kakabili ko lang ng 60 dahil sa'yo. 660? Limited edition. Alin? Na Na Trident? Sir John, in the house. Yan guys, pupunta kayo dito sa Triumph Green Hills. Si boss dyan ang hanapin nyo. Hindi ako, si Chris. Si Chris pala. Andiyan ba yung XC? Oh, Yung Trident 8, second quarter, first quarter. soon. Malapit na. Malapit na pala eh. Guys, abangan nyo yan, malapit na. Akala ko second quarter, guys. Tara, silipin natin yung XC, Wala guys. sa Monday. Silipin natin, Bisti. Kasama ko. Racket 3R. Ngayon, makikita na natin yung pinakabagong 400cc nila. Ito yung XC. Ito yung mas upgrade. Sabihin natin version 2 ng Scrambler X. Parang mas mataas siya, no? Same. Same lang ba? Yeah, differences are first the tubeless spoke wheels. Yan, kasi yung X, yung Scrambler X, cast yun eh, cast wheels. So ito. Oo. So spoke wheels, better for off-road. Basically, they made it more off-road friendly. Okay, so Alright. high fender, meron ka ng fly screen, meron ka ng aluminum foil sump guard, meron kang crash guard. Ano pala to? Stock pala to. Stock yan. Oo. Tapos, ang isa pang napansin ko different, ito, unlike to sa Scrambler X, kasi pag inapakan mo to, parang gumaganon siya, parang rubbery. Ito hindi, Okay. mas solid. Mas matigas siya. Kaya Pero mas pwede pa rin naman tanggalin yan, eh, no? Oo, hindi, tatanggalin mo talaga yung rubber. Oo, kapag ano. Tapos ito, syempre, still ride-by-wire throttle. Na-off mo yung ABS sa likod. At yung traction control, na-off mo. May off-road mode siya. So basically, Okay. all you see here is stock equipment. All stock to, Standard guys, ha? equipment yan. Ganda nung ano talaga yung tubeless. Oo Na- nga. Yung na- X ba, ano? Alloy? Ay, yung Oh, yun. alloy nga. X. Oo nga pala, nakalimutan ko na ito. Ito yung X, guys. Ito yung una. Ito yung nireview natin sa Thailand. Tapos, ito yung XC. Mas sexy yung Mas XC. sexy. May mga nagtatanong, lalabas ba daw yung Tracker 400? Of course. Ay, lalabas yun. Lalabas yun. Yun, guys, lalabas pala. Secret Yun, na lang kung kailan. Yun. Yun nga lang, guys. Pero good thing lalabas yun. So, sa mga gusto ng medyo And tambike yung Traxxon na, also. yung Traxxon din. Traxxon yung cafe racer style, di ba? Yup. Yung may bikini fairing. Yung mga 400 ng Triumph, parang kinain na lahat ng category, no? Oo. Parang kung gusto mo ng Meron pa naked, lalabas. ng roadster, Pero palalabas, secret. Pero may lalabas secret pa. Oo. Ramdam ko parang adventure to. Hindi. Ay, di pa. Grabe, no? Hindi pa. So, yun. Pero baka. Subukan natin upuan para mapakita ko sa inyo kahit pa paano yung seat height kapag bumili kayo ng Scrambler 400X sa ganitong klaseng height. Alam mo yung gusto ko sa mga Scrambler 400 ng Triumph, ang tataas nito eh. Pero once na umupo ka sa kanya, yung sag niya, yung drop agad, no? Yung feeling na gano'n. So na-adjust naman to yung preload. Also kahit 400cc siya, malaki siya tignan, malaki sa pakiramdam. Tignan yung cockpit natin. Medyo tanggalin lang natin to. Hubad. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung mga configurations, yung mga pindutan niya, mga buttons. So may Also- riding mode siya. May
ABS. Off-road is na papatay yung rear ABS. Naka-off-road traction control, off-road ABS. Okay. Siya nga pala naalala ko guys, nung pumunta tayo ng Mindoro. Boss Jade, Mindoro yun no? Yes. Sobrang enjoy itong motor na to. Gusto ko yung dilaw. Yung dilaw, maganda rin. Maganda rin ba yung dilaw? Actually, mas striking yung dilaw. Akala ko sa pictures, mas maganda yung puti. Pero actually, maganda. Ilan yung kulay nito? Tatlong kulay. Isang racing yellow, ito yung vanilla white, tapos merong isang storm gray. Kasi last time gray yung X-gray. So, eto, black na siya. So, ganda tingin. Siya nga pala sa mga gusto ng 400cc na Malakafe Racer, medyo sub-sub na retro. Ganito itsura. Actually, this is the Traxton. Ilan cc to, boss? 1200. May lalabas na 400cc nito. Hindi pa natin alam kung kailan, pero isipin nyo ganitong setup, ganitong klaseng itsura, pero 400cc. Yung cowl niya mukhang ano. May cowling! May cowl yun. Parang ganito yung itsura ng cowl. Parang ganito. Kailan kaya lalabas yun? Exciting yun. Huwag ng unahan nito. Kakaiba. Ito kasi sa una may cover siya sa headlight. Pero wala siyang kawaling dito. Tsaka yung fender niya mababa. Tsaka naka-alloy. Dito yung front end. Majority ng mga update nandito. Pang malakas ang off-road. Hati yung fender niya. Dito yung beak niya. Then, parang hindi tumalsik yung mga bato sa radiator. Mas mababa yung fender niya. Suspension ganun pa rin. Walang nabago. Ganda ng spokes nito. Yung gulong, hindi nila binago. Medyo maninipis yung block niya. Hindi siya yung pang wild off-road talaga. Same siya ng gulong ng Scrambler X. Handguard dun pa rin. Side mirror, ganun pa rin. Dito pa rin yung part na to. Dash, ganun pa rin. Pero mas gusto ko yung decal na ginawa dito ng Triumph. Mas malinis. Kumpara dun sa nauna. Same engine, ito yung TR series. Same chassis. Same frame. Same swing arm, same exhaust. Siya nga pala ito, meron na siyang SAM card. Pero pag nag-intense off-road kayo, mga putek, river crossing. Yan. Also itong engine guard. Single cylinder lang to guys Sayang di natin masusubukan kasi hindi pa activated to. Hindi ko rin makaparinig sa inyo kung anong tunog. Pero anyway, sana soon makapag-review tayo nito para kahit paano ma-share ko sa inyo kung anong may offer ng bike. Kung mas okay ba to talaga kumpara sa Scrambler X. So yan, by the way, presyo nito is 404,000 pesos. Medyo makate, no? So, malalim bulsa mo. Bakit hindi? Guys, kasama natin si Motolon. Sa mga malupit na nagwiwili sa YouTube na yun. Hi guys. Naka-ano to naka-street triple, tama ba? Yes, sir. Pogi ng bike nito. Bro, dito sa Scrambler 400X, ano masabi mo? Actually, parang paint job niya. Parang kita mo agad na quality talaga yung motor. Tapos yung seat height, sir, ang pansin ko sobrang taas. Taas, no? Oo. Yun nga lang guys, kapag namimili kayo ng 400cc, tapos kung medyo issue sa inyo ang seat height, eto mataas to Parang hindi para sa lahat to Agreed. Ako guys, tiptoe ako dito. Tiptoe ako sa motor na to. Presyo, palagay mo. 400cc medyo pricey siya. Kasi parang dumidikit na siya sa ibang mga inline 4 na 400cc. Yun yung medyo concern ko lang doon. Brother Kit. Yan. Bro, ano masabi mo sa bike? I was surprised na naglabas sila ng XC version. Ako rin kasi may X na no? Oo, may X na. Parang sa pick ko dati, this was enough. Oo. Kasi basically, nandyan na lahat and it cost magkano lang? 330. Parang ganun medyo ganun. Which is, for a 400cc adventure bike, is already pretty compelling. Pero, since naglabas sila ng XC, knowing si Triumph, having had tried the 1200 XC, differences niya with the standard X is usually it's more off-road focused. But then again, depende rin yun sa nilagay nila or inad nila to the base 400X. If it will justify yung Impression. added price kasi it's now over 400. Oo nga Isa sa mga medyo dahilan siguro kaya ganun yung presyo niya yung spokes siguro yun. Oo. Yeah. Asan yung Speedmaster? Katulad mo kay Jeffrey Tab. Ay, ganun. Jeffrey Tam, ewan ko kung maalala niya. Nung araw may grupo sila Brad Pitt. Tapos, basta madami sila Ako yung gitarista nila nung araw. Seryoso? Oo. Bro. Hey!
I don't know kung maalala mo pare. Naalala mo yung bandang Big Thing? Sila Jay Agustin, sila Queenie. Naalala mo? Kami yung backup niya dati, di ba? Nila Brad Pitt. Oh, ako yung gitarista. Late this year, the upgraded no, the upgraded Trident and Trident Yeah, full power. 660. Trident Parehas silang tune Full ng power? Parehas Kasi, silang tune ng Daytona. Di ba now, yung talaga? Daytona mas mahina, mas malakas ang power ng Daytona sa Trident. Kasi Although 660 sila pareho. Ang lalabas na bago, full power, parehas na sila pa. The Trident talaga? and the The Daytona. yung favorite mo, No. the Tiger, I Tiger think it's Sport. 79 PS lang eh. When we launched the next generation or the facelift, 95. Nakaka-excite yun, Trident 800. Yun nga lang, medyo yung tsura niya naging roadster na yun, no? I mean, roadster naman talaga yung dati, no? So ratio, buti magkatabi to. Ratio proportion. The 660 You can ito ay see the wheelbase. You can see the wheelbase eh. Magkatapat sila. Humaba lang ang This konti. much. So ratio and proportion, kung ano yung wheelbase na in-increase sa 660, yun Sa din 800 na Tiger Sport. Yun din yung sa Yun din. Trident 800. So the wheelbase is, longer wheelbase is always more stable. Oo nga. Yeah. That's the rule of thumb. So possible, guys, possible date, first quarter. Baka ano to mga March, ramdam ko. Baka i-bail natin sa isang show. Yun. Malay nyo. Pero syempre, di ba? Guys, ito kakalabas lang din daw bago. Dilemma. Speed Twin 1200. If you want a modern classic with a modern twist, this is the Modern bike. handling. Oo. Alin yung likod? Yeah. Hindi mo mapapansin. Oo nga, lit ng quick shifter. Sino rat? Compact lang yung tsura niya, no? Parang Trident, no? Parang yung mga Z1 nung araw. Yung Z1 na Ay, luma. oo, yung luma. Yung round headlight pa.